GMRC 5, Lesson Exemplar Based Quarter 2, Lesson 5, Day 2, Kalawang Araw. Ang ating paksa ay mga epekto ng panalangin at pagsamba sa ugnayan ng pamilya. Panuto. Punan ang talahanayan sa ibaba tungkol sa mga gawain sa pananampalataya at kung ito ay yung naisasagawa, maging matapat sa pagsagot nito. Mga gabay na katanungan o gawain, nagdarasal ako kasama ang aking pamilya. Isulat ang opo kung ginagawa ito, hindi po kung hindi. Isulat din yung araw na madalas itong gawin at oras. Pangalawa, nagsisimba o sumasamba ako kasama ang aking pamilya. Pangatlo, isinasabuhay ko ang mga aral na natutunan ko sa aming reliyon at mga halimbawang gawain kung paano mo ito isinasabuhay. Ang panalangin o pagdarasal ang isa sa mga paunahing gawaing panrelihiyon na itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang panalangin ay tinuturing na pinakamabisang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay may mga positibong epekto sa ugnayan ng pamilya. Narito ang ilang mga epekto nito. A. Magkasama-sama ang bawat kasapi ng pamilya. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay maaaring maging pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na magkasama-sama at magkaroon ng panahon ng pag-uusap at pagtutulungan. Ito ay maaaring magpalakas ng samahan at pagkakaisa sa pamilya. Titik B. Magkaroon ng tiwala sa isa't isa. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagtitiwala sa isa't isa. Sa pagdadasal bilang isang pamilya, maaaring lumakas ang tiwala ng bawat isa sa kanilang kakayahan na malampasan ang mga hamon at mga pagsubok sa buhay. Titik C. Pagkakaroon ng pagkakaisa. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagkakaisa sa mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigay ng suporta sa bawat isa sa pag-abot ng mga pangarap at ambisyon. Sunod, magkaroon ng gabay sa pang-araw-araw na gawain. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan na maaaring maging gabay sa mga miyembro ng pamilya sa kanilang mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa makatwid, ang panalangin ay maaaring magdulot ng maraming positibong epekto sa ugnayan ng pamilya. Mula sa pagpapalakas ng samahan hanggang sa pagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa mga panahon ng pagsubok. Pinatnubayang pagsasanay, panuto. Matapos malaman ang mga epekto ng panalangin at pagdarasal sa ugnayan ng pamilya, magbigay ng tig-isang tiyak na gawain sa loob ng iyong pamilya na magpapakita ng mga ito. Gamitin gabay ang graphic organizer sa ibaba. Maaaring hingin ang tulong ng mga kasapi ng iyong pamilya sa pagsagot sa gawain. Ang paksa ng graphic organizer ay mga epekto ng panalangin sa ugnayan ng pamilya, magkasama-sama, may pagtitiwala, may pagkakaisa, at paggabay. Sunod, gumawa ng isang panalangin o dasal para sa iyong pamilya. Maaari itong sarili mong gawa o panalangin na itinuturo sa iyong pamilya. Kuhanan ng video ang sarili habang binabasa ang nagawang panalangin sa harap ng iyong pamilya. Maganda sa pagbabahagi nito sa klase. Ikatlong araw. Mga tradisyon ng pamilya na may kaugnayan sa pananampalataya. Iguhit sa loob ng bilog ang bagay o anuman na maaaring maging simbolo ng kinabibilangang relihiyon. Isulat naman sa mga kahon ang mga tradisyon sa inyong pamilya na
may kaugnayan sa pananampalataya. Halimbawa, Kristiyano, Katoliko Romano, cross o krus, at paghahanda kung may kapistahan. Ang bawat relihiyon ay may mga sariling tradisyon at mga paniniwala. Ang mga tradisyon at paniniwala ay may mahalagang papel sa paghubog ng pananampalataya ng bawat isa. Narito ang ilang mga kahalagahan kung bakit nararapat ituro ng mga magulang o tagapangalaga sa mga batang miyembro ng pamilya ang mga paniniwala at tradisyon na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Una, bilang mapagkakakilanlan. Mga tradisyon at paniniwala ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at kaugnayan sa isang pangkat ng mga tao. Ito ang naglalayong magbigay ng kahulugan sa kanilang pagiging bahagi ng isang kultura o relihiyon. Pangalawa, maipasa sa susunod na henerasyon. Ang mga tradisyon ay naglalaman ng mga kaalaman at aral na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ito ay nagpapalakas sa mga pagpapalaga at prinsipyo na nagpapatibay sa samahan, sa pamilya at komunidad. Pangatlo, pagpapanatili ng kapanatagan. Ang pakiramdam ng pagkakaugnay sa nakaraan at ang pag-asang mayroong susunod pang henerasyon na magpapatuloy sa mga tradisyon ay nagbibigay ng kagalakan at pag-asa. Pang-apat, pagpapalakas ng mga ugnayan sa pamilya at komunidad. Ang pagpapatupad ng mga tradisyon at ritual ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pamilya at komunidad na magkasama-sama at magkakaisa. Ito ay nagpapalakas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at nagpapalakas ng kanilang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Panglima, pagpapalakas ng pananampalataya. Ang mga tradisyon at paniniwala ay nagpapatibay sa pananampalataya ng isang tao. Ito ay nagsisilbing gabay sa pagsasagawa ng mga ritual na nagtuturo sa isang individual kung paano siya dapat maging tapat at magkaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Sa kabuuan, mahalaga ang mga tradisyon at paniniwala sa paghubog ng pananampalataya dahil ito ay naglalaan at nagsisilbing pundasyon, kahulugan at ugnayan ng tao sa kanyang sariling kultura, relihiyon at kapwa-tao. Panuto. Sagutin ang katanungan sa ibaba tungkol sa kahalagaan ng pagtuturo ng mga tradisyon sa kinabibilangang relihiyon sa mga nakababatang miyembro ng pamilya. Gumamit ng 8 hanggang 10 pangungusap lamang sa iyong kasagutan. Ang tanong, bakit mahalagang maituro sa mga anak ang mga tradisyon ng pamilya na may kaugnayan sa pananampalataya? Narito ang rubrics. Ang mga pamantayan ay nilalaman, organisasyon at bararila, orihinalidad. 10 puntos kung nasasagot ng tuwiran at maliwanag ang katanungan pagdating sa nilalaman. 5 puntos naman ang makukuha kung naipapakita ng maayos ang ugnayan ng bawat pangungusap. Nakakagamit din ng wastong mga bantas at wastong pagkakagamit ng malaki at maliit na letra o titik. Pagdating sa orihinalidad, 5 puntos kung sariling ideya ang ginamit. Walang pagkakatulad sa ibang mga sulatin. Ngayon naman, pumili ng isang tradisyon ng pamilya na may kinalaman sa pananampalataya. Gumawa ng isang comic strip na magpapakita nito. Humanda sa pagbabahagi nito sa klase. Narito ang rubrics para sa pagmamarka. Pagkakaguhit, 5 puntos. Nilalarawan ba ng comic strip ang paksa sa pamagitan ng mga element na ginamit?
Mayroon bang malinaw na pagpapakita ng detalye at pananaw? Titik B. Kasanayan sa pagsasalaysay 5 puntos. Nakapagbibigay ba ng maayos na pagkakasunod-sunod ng pangyayari ang comic strip? Malinaw bang pagsasalaysay ng kwento at ang kaugnayan ng bawat panel sa isa't isa? Titik C. Technical na aspeto 5 puntos. Malinis at maayos ba ang pagkakaguhit ng mga character, background at iba pang elemento? Maayos bang pagkakalagay at pagkakaayos ng mga panel? Titik D. Pakikipag-usap ng mga character 5 puntos. Mayroon bang malinaw at epektibong paggamit ng mga dialogo o pag-uusap ng mga character? Naipapakita ba ng mga dialogo ang kani-kanilang personalidad at damdamin? Sunod, nilalaman at bararila 5 puntos. Tama bang paggamit ng grammar at spelling sa mga dialogo? Malinaw ba at maayos ang pagkakasulat ng mga teksto sa comic strip? At panghuli, titik F, orihinal na ideya 5 puntos. Mayroon bang orihinal na ideya o konsepto ang comic strip? Ito ang gabay sa paggawa nyo ng comic strip. Para sa ating ika-4 na araw, sa kabuuan, ang pamilya ay naglalarawan ng isang napakahalagang bahagi sa paghubog ng pananampalatay ng isang individual. Sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa, mga aral at pagtutulong, ang pamilya ay nagbibigay ng malalim na pundasyon at suporta para sa pagtuklas at paglago ng bawat miyembro sa kanilang pananampalataya. Matapos ang kabuuang aralin, sa iyong kwaderno, magsulat ng 5 bagay o aral na iyong natutunan. Pagkatapos ay bahagi ito sa inyong katabi. Palagdaan din ito sa kanya bilang tanda na naibahagi mo ito sa kanya. Ngayon naman, kumplituhin ang pangungusap upang masukat ang pagkakaunawa mo sa paksa. Ang pamilyang nananalangin at sumasampalataya ng sama-sama ay puwang. Panuto, basahin at unawain ang bawat katanungan o pahayag. Bilugan ang letra ng tamang kasagutan. Una, ano ang unang paaralan ng isang individual sa paghubog ng kanyang pananampalataya? A. Simbahan, B. Paaralan, C. Pamilya, D. Kaibigan. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang unang dapat maging mabuting halimbawa o modelo ng isang bata tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya? A. Pamilya, B. Telebisyon, C. Kaibigan, D. Social media. Pangatlo, anong gawain ang nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya na magkasama-sama at magdarasal? A. Pagluluto ng hapunan, B. Paglalakad sa park, C. Pagdarasal bilang isang pamilya, D. Panunood ng TV. Pang-apat, alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng mga magulang sa pagtuturo ng mga aral ng pananampalataya sa kanilang mga anak? A. Maging mabuting halimbawa sa mga anak. B. Maipasa ang mga tradisyon at paniniwala sa pananampalataya. C. Maging gabay sa pagsasabuhay ng mga aral sa pananampalataya, o D. Lahat ng nabanggit. Pang-5, bakit mahalaga ang suporta at pagmamahal ng pamilya sa paglago ng pananampalataya? A. Hindi ito mahalaga. B. Dahil nagbigay ito ng lakas at pag-asa sa bawat miyembro. C. Dahil nagtuturo ito ng pagiging makasarili. O D. Dahil nagpapakita ito ng kasamaan ng kapwa. Thank you for watching Your Guide Towards Learning, Teacher Eye TV. Like, subscribe, and hit the notification bell.